isa sa mga nagiging current issue ngayon ay tungkol sa impeachment. Merong mga sumisigaw ng impeachment against Vice President Sara Duterte. Ano ba yung impeachment? Ano ba yung impeachment? Alamin muna natin kung ano ba yung impeachment talaga. Ano ba yung proseso nito? Sino-sino ba yung dapat yung mga impeachable positions? Kasi meron nagsasabi i-impeach niya si Senator blah blah kasi wala namang alam yan si Senator blah blah impeach na yan. Yan, mga grounds ng impeachment. So, yun, usapan natin. Alam nyo, tapos ako ng College of Law in the University of Bayabasan. Mahilig lang ako magbasa ng, hindi naman lahat ng libro ng batas binabasa. Mahilig lang ako sa Konstitusyon ng Pilipinas. So, naroon naman lahat yun sa Konstitusyon ng Pilipinas. Walang bill na magiging batas kung hindi ito dadaan sa masusing pag-aaral at ang reference ay ang Konstitusyon ng Pilipinas, the 1987 Philippine Constitution. So, yun yung saligang batas natin. That's the mother of all laws. So, yun. So, paano ang impeachment? Saan ba nag-uumpisa ang impeachment? Ang impeachment nag-uumpisa yan sa Kamara, sa Kamara de Representante, sa House of the Representatives, sa Kongreso. Isang kongresista o member of the representatives, isang kongresista susumite ng isang verified complaint. Ang verified complaint pwede din ang private citizen na i-endorse naman ng isang kongresista. So, higit pang kongresista. So, ayan. So, yung verified complaint, ito naman ay ipapasa sa Speaker of the House. At sinong Speaker of the House ngayon? Si Romualdez. Kung tawagin niya ay si Tambalosilos. So, ayan. Ito ay i-endorse naman ni Tambalosilos sa Committee on Justice kasi ang Kamara po meron yung Committee on Justice. So ang Committee on Justice naman i-determine kung sufficient ay kung gaano ka-sufficient yung verified complaint. At kapag okay na ay magko-conduct siya ng sariling investigation, magtatanong sa mga credible witnesses, maggagather ng mga concrete evidences, at pag okay na, kompleto na requirements, ay isusulong na yan sa plenaryo. At ang plenaryo, magbobotohan na. Yan, magbobotohan na ang plenaryo. So, pabor ka ba o hindi sa verified complaint na yan? Yung verified complaint na yan, magiging impeachment complaint na yan. So, pagbobotohan yan, may percentage Mutan ko lang kung anong may percentage yan ng I think 2/3 or 1/3 lang. 1/3 lang ng okay na pasado. Anyway, basta't meron niyang bilang para masabing panalo yung pabor o talo yung pabor. So kapag nanalo ang pabor sa impeachment complaint, ito ay i-turn over na sa Senado. At ang Senado, yan ay automatic magiging impeachment court. Magiging korte na yan. At ang mga magiging judge dyan ay mga senador. Ayun. Lahat sila judge. O, di ba? Kita mo. Noon nga, si Lito Lapid, lamang kalam-alam, naging judge. Di ba? Wala akong alam dito. Tsaka, bira po akong umattend ng mga hearing na ganito eh. Kung di lang ako na-involved dito, siguro wala ako dito. So, kung naalala niyo yung speech ni Miriam Defensor Santiago. Kung hatulan nating may sala yan,
Di, ibig lang dahil crooked siya, ibig lang sabihin tayo, honest tayo. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, o marami pala tayo sa atin ay honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin at malinis pala sa buong bansa, bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitingnan tayo? Sino kaya dito? Ayan, umuulan. Sikat na speech ni Miriam, nakasuot sila ng violet robe. Ano? So, ayun. So, magkakaroon ng impeachment trial sa Senado. Lahat ng mga senador ay magiging judge at ang presiding officer normally would be, according to our saligang batas, ay pamumunuan, yan ay pamumunuan ng Chief Justice of the Supreme Court. Siya ang magiging presiding judge. At the time of impeachment trial of ERAP, ang Chief Justice noon ay si Hilario Davide. So siya ang namuno. Nung panahon naman ni Corona, si Corona na nga ang Chief Justice, siya ang ipinay-impeach. Kaya walang kasama noon si Juan Ponce Enrile. Si Juan Ponce Enrile noon ay ang Senate President. So wala siyang kasama noon. Siya na lang ang naging presiding officer. So ayun, I think si Gismundo, Alexander Gismundo yata ngayon ang Chief Justice. So kapag ka nagkaroon ng anumang impeachment trial na mangyari ngayon, ay si Chief Justice Gismundo ang magiging presiding officer. So ayun, yan ang so magkakaroon na ng hearing, ayan, and then sa bandang huli magbobotohan ng mga senador. Botohan pa rin yan. Guilty man o hindi, botohan pa rin yan. So ayun, magbobotohan and matatanggal ka sa pwesto kapag ka inapatunayan. Pagka napagbotohan na ikaw ay palisin, maaalis ka sa pwesto, di ba? Aalis ka sa pwesto, and ang isa pang matindi dyan, hanggang dun lang naman ang impeachment, kaya nga tinawag na impeachment at tatanggalin ka lang sa pwesto, and papatawan ka ng perpetual disqualification. Ano yung perpetual disqualification? Yun ay pagbabawal sa iyo na makatakbo pang muli sa kahit anong posisyon sa gobyerno, kahit kailan. Kahit kailan. Ibig sabihin, wala na, yung political career mo tapos na, wala na, mag-apply ka na lang ng, well, siguro, sino namang gagong tatanggap sa iyo? Kung diba, kung na-impeach dahil sa pandarambong, ay sino namang gagong tatanggap sa iyo o mag-apply kang bank manager? Diba? Marami dyan. Siguro, security officer, di ba? Chief, ganon. So, pagkatapos niyan, hanggang dun na lang. Aalisin ka na, and then, ang sasaluhin na yan ng Sandigang Bayan. So, doon ka na ngayon, lilitisin. Sa Sandigang Bayan ka na, kagaya nangyari kay ERAP. Sandigang Bayan na, nagtuloy. Ganon ang impeachment trial. Ganon. Ngayon, ano ang mga ground? Mga ground muna tayo. Ano ang mga ground for impeachment? Ang ground for impeachment, according to our Constitution, ay culpable violation of the Constitution. Kung bina-violate mo ang anumang sinabi sa saligang batas, bribery, panunuhol, ayan, high crimes, other high crimes, and ano pa ba, betrayal of public trust. Nilapastangan mo ang tiwala ng taong bayan. So yun yung mga grounds. So kapag corruption, di ba? Ibig sabihin, actually nag-aano na yun sa betrayal of public trust lahat eh. Lahat nasa betrayal of public trust na yun eh. Pandarambong, pag-treason, bribery, nanuhol ka, naghudas ka, nagnakaw ka, other high crimes, gano'n. Actually, sinasaklaw na ng betrayal of public trust
Kasi nilapastangan mo na nga ang tiwala ng taong bayan. Hindi yun ang inaasahan ng taong bayan sa'yo, tapos yun yung ginawa mo. So, pwede ka nang maipa-impeach, magkaroon na ng impeachment complaint laban sa iyo. Pwede ng ground yun. So, ano naman yung mga yung mga position? Kasi may mga ipa-impeach yun si Mayor gayon, ipa-impeach yun si Barangay Captain na gayan. So, ang unang pwedeng ma-impeach ay ang Pangulo. Una, Pangulo. Tapos pangalawang Pangulo, members of the Constitutional Commission, the Ombudsman, and the Chief Justice of the Supreme Court. So, yun po yung lima na pwedeng ma-impeach. Wala na ibang binanggit sa Constitution ng Pilipinas, kundi yun lang 5 yun. So, yun nga, yung Pangulo, yung Vice President, pwedeng ma-impeach yan. Yun nga, yung members of the Constitutional Commission, ang Civil Service Commission, yung Commission on Audit, and Commission on Election, and yung Ombudsman, yan, and yun nga, members of the Supreme Court. Actually, all the members of the Supreme Court pwedeng ma-impeach. Pinakahuling na impeach na member of the Supreme Court, yung mismong Chief Justice, si Chief Justice Corona nga. So, yun lang yung 5 pwedeng ma-impeach.